Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito yung reading natin for Fire Sign Aries, Leo, Sagittarius. Ayan, kunin mo lang yung mga magre-resonate ha, kasi hindi naman talaga ito magre-resonate sa lahat. Normal yun. Dahil hindi ko naman talaga makakuha lahat ng energy ng fire sign sa mundo. So, kung gusto mo, pwede ka magpa-personal reading kay Jing Tarot Reader. Search mo siya sa Facebook, siya yung pwede magbigay na personal reading sa'yo. So, hopefully, makuha ko yung energy mo, fire sign. Let's start your reading. Comment ka lang ha, by October. Ayan, malapit na mag-October. Birthday na ni Madam Jean, ni Jing Tarot Reader. So, mamimili siya sa mga comment section na madalas nagko-comment sa akin. Bibigyan niya yan ng personal reading. So, sana mag-comment ka lang. Fire sign, let's start. Kunin muna natin yung main energy for you, fire sign. For fire sign, please. One last card. You do have here the Tower. The Hanged Man. Ayan, dalawang major arcanas. Followed by the Wheel of Fortune. Pangatlong major arcana. And the Eight of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. So, there's 3 major arcanas na nagpakita dito. Okay. So, I can see possible na ending for you ngayon na nangyayari, and yung iba mangyayari pa lang kasi big change ang mangyayari sa buhay mo. Maaaring with the Hanged Man, matagal mo nang hinihintay ito at ito na nga paparating sa'yo. I feel like with the Eight of Cups, you are definitely ready. Medyo mahirap nga lang kasi yung iba sa inyo may kinalaman nito sa pagta-travel, and then pwedeng may mga mahal ka sa buhay na iiwan mo dito. So, yung iba, maganda yung sinasabi because it has something to do with the Three of Wands, growth sa buhay mo na pwedeng dadating na malapit na sa'yo. And high chance nga na may kinalaman sa pagta-travel ito. Pero yung iba naman, it's just something na hinihintay mo na malaking pagbabago. At ito na nga yon. In the future, yung dati in the future, sana in the future mangyari sa akin to, ganyan. And nakikita natin na mangyayari na nga ito sa buhay mo. And you are so happy, excited. Yun yung nakukuha kong emotion. Dito sa ending na ito, I can see some of you may sadness, pero hindi masyado. Mas nangingibabaw yung the sun, which is happiness and positivity sa'yo. Kasi meron kang something na with the Emperor binubuo dito, and it could be something new with the Ace of Pentacles na gustong-gusto mong gawain or mangyari sa buhay mo with the Knight of Swords, which is high chance na may kinalaman sa pagta-travel nga ito. Okay? So, let's move on. Messages for fire sign. Aries, Leo, Sagittarius. Messages for fire sign, please. Messages for fire sign, please. Spirit guides, angel guides, ano ang mga messages para sa mga fire sign? Messages para sa mga fire sign. Okay, thank you, Spirit guides, angel guides. The Two of Swords is here. Gemini, Libra, Aquarius. Nine of Cups. Yeah, these are beautiful cards so far. Six of Wands, Aries, Leo, Sagittarius energy. The Capricorn with the Devil. And we do over the Five of Pentacles. I can see someone here na hindi masaya. Alam mo kung bakit? Kasi nalalamangan mo siya. Maybe this is someone na talagang matindi yung pagkaingit sa'yo with the King of Swords. Tapos nakikita niya, bakit ganon? Ang daming tumutulong sa kanya. Nagkakaroon ng growth sa buhay niya. Ngayon, nalulungkot siya. Kasi ikaw, ayan, this is your person or this person's energy. Nalulungkot siya kasi you are happy with the Three of Cups. And then, pwedeng with the Two of Swords, it's like something na parang hindi mo mapagdesisyonan, but
eventually mangyayari at mangyayari kahit hindi ka magdesisyon regarding dito. Nakakita tayo ng success, malaking success sa'yo with the 9 of Cups. Nakakita rin tayo dito ng malaking okasyon. Like this could be something big na marami yung nakikita tayong taong dadating. And ito ay dahil gusto nilang maging parte sa pinaka-espesyal na event ng buhay mo. And they are all happy. They are all excited din para sa malaking pagbabago na ito. With regards to the person na naiinggit sa'yo, this person is sobrang selos. Ayan. Kasi maybe in the past, siya yung nakakaangat, siya yung magaling, siya yung mas, sabihin na natin, successful. Tapos, I can see problems with regards to money. Tell me about this person. Yeah, ang laking 9 of Swords. These are all problems. Paghihirap dito sa taong to, and with the Judgment na magtuturo ng malaking lesson sa kanya. I can see karma sa taong ito. And with the 9 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius energy, you are closing your doors dito sa taong ito because bakit? Bakit ako tutulong? Ganyan. That's your energy. Which is, hindi naman natin nakikita kung humihingi siya ng tulong sa'yo. Pero, yeah, I can see high chance ng pagkakakulong yung iba. And, nababaliktad yung sitwasyon ninyong dalawa eh. Yung nakikita natin. And these are like kaaway sa buhay mo. Or maybe false friend na kala mo kaibigan mo pero ito pala yung iniisip nila sa'yo. And then, what will happen in the future for you? You over the 10 of Swords, the 5 of Cups, and the Knight of Wands. Let's clarify this. Why is the 10 of Swords here? You do have here the Lovers. What's with the 5 of Cups? The High Priestess, the Moon, the King of Swords, and what's with the Knight of Wands? Knight of Wands is clarified by the 9 of Wands. Okay. Ito medyo nakakagulat yung near future mo dito. With the Temperance, Sagittarius energy, this is your energy na, wait lang, huwag ka masyadong magmadali. Like, kalmahin mo lang yung sarili mo. I can see potential problem talaga, honestly. Nakikita natin nalulungkot ka, nasasaktan ka in the future. Bakit? Kasi yung mga dati pa lang nasa isip mo, hinala mo. If you are in a relationship, high chance ang pangloloko or third party dito. I can see the Lovers with the Gemini energy, Pisces energy is also here, Libra, Aquarius with the King of Swords na tama pala yung mga hinala mo and possible na matuklasan mo yung patungkol dito. Pero sabi ko nga, habaan mo yung pasensya mo. Kung mahirap para sa'yo with the 10 of Wands at hindi mo alam kung anong gagawin mo with the 4 of Swords, napakadali. You have to do the 3 of Wands, which is pagle-let go dito sa taong ito. Hindi mo siya deserve actually. Hindi mo deserve. If you are this person, alam mo, from magandang energy sa una, biglang nag-shift sa medyo negative, medyo nanibago ako sa energy at naguluhan ako sa energy niya. But this is something na hindi natin parang hindi natin ini-expect. Okay, pero nakikita natin na kailangan mong tanggapin, okay? At sabi ko nga, kalmahin mo yung sarili mo. Yung ending, dapat lang siyang gawin at dapat ikaw talaga magawa nito kahit mahirap para sa'yo at masakit para sa'yo. Dahil una sa lahat, dapat hindi ka pumayag na ikaw ay naloloko. Okay? So, yeah. Thank you for watching. I love you all. Sana nakarelate kayo sa lahat ng mga nabanggit ko.
And please do comment down below. Kung hindi ka pa nakasubscribe, please do so. I love you all, guys. Thank you for watching, and bye-bye.